Magandang araw po mga pamangkin dito po sa Pilipinas at magandang gabi naman po sa ibang panig ng mundo. Narito po kaming apat para po maghatid sa inyo ng mga kasalukuyang pangyayari para linawin po sa inyo kung ano po ang mga nangyayaring kasalukuyan po na issue dito sa ating bansa, lalo na po may kinalaman po sa kasalukuyang administrasyon na kung saan ay pagkasandamakmak po mga pamangkin nang nangyayaring mga paninira sa kasalukuyan pong administrasyon na totoo naman pong nakakabahala po talaga. At narito rin po kami para ihatid po sa inyo ang mga totoo at tamang balita. Ito po ang politika, ensaymada at iba pa. Ngayon po ay magpapakilala po kami sa inyo isa-isa. Ako po si Tito Juan, historiador, isa pong Bicolano. Ngayon naman po ay papasa ko po sa atin pong kasamahan na Bicolano rin po at professional po talagang journalist, si Tito Dante Maravillas. Hello po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas, isa pong broadcast journalist mula dito sa lalawigan ng Albay, lungsod ng Legazpi. Kumusta po kayo? This is our second episode ng politika, ensaymada at iba pa. Ngayon naman po ay ibibigay po natin ang isa pa pong atin pong tagapagsalita at kasamahan natin na pure Bicolano din po na kababayan po ni Leni Robredo, si Tito Benji Contreras. Hello po, si Benji Junior Contreras po ako from Naga City, Camarines Sur. Pero kasalukuyan, nasa labas po ng bansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, dito naman po tayo sa atin pong kasamahan na pinaka-muse po ng politika, ensaymada at iba pa. Isa pong half-blooded Bicolana, si Tita Political Labandera, in short po, si Tita TPL. Hello, magandang umaga sa inyong lahat na sumasalit sa ngayon. Ito po si The Political Labandera, taga-Ormoc City, Leyte. Ito po, nandito po ako ngayon, nasa bahay ko na walang palitada daw. Ito po ang ikalawa namin na episode ngayon. So sana po tumutok kayo para malaman niyo po ano yung aming mga issue, nagbabagang mga issue na natatalakayan namin ngayong araw. Okay, mga pamangkin, ganito po. Ang magiging takbo po ng ating programa para po aware kayo. Dahil nabasa po namin ang inyong mga comments, ano po yung naging pag-aagawan ng mikropono para maging malinaw po ang dating ng amin pong mga audio sa inyo. Kami po ay maglalagay po ng timer. Ano po? Tagpa 5 minutes po ang bawat isa sa amin na magdi-discuss ng topic. Kasi bawat isa po sa amin ay may topic na i-discuss. So tagpa 5 minutes po kami, magpa-flash po kami ng timer sa umpisa ng pagsasalita, ano po, at bago matapos ang kanyang pagsasalita para po yung speaker ay aware kung gaano pa o ilan pang minuto ang natitira para siya ay magsalita. At pagkatapos po mag-discuss ng isang speaker ay mayroon po kaming tagdadalawang minuto para po mag-react, mag-comment o magpahayag po ng amin pong opinion. Sana po ay masundan po ninyo ang takbo ng ating programa. Ngayon, current events muna po tayo. Ano po? Mag-share po kami sa inyo ng window. Ito po yon. Ang kasalukuyan pong mga pangyayari sa atin pong bansa. Bumaba po ang atin pong inflation. Isa pong magandang pahiwatig ng magandang liderato ng administrasyon. December inflation is close to 3.9%. So magandang balita po iyan, mga pamangkin. At ito pa po, yung unemployment rate po sa Pilipinas ay maganda na rin po ang kalagayan. Ibig sabihin po nito ay lalong dumadami ang mga Pilipino na nagkakaroon ng trabaho. Dahil na rin po yan sa sipag, sa paghahanap ng ating pong Pangulo ng solusyon sa problema sa patrabaho. May kinalaman din po yan yung mga foreign direct investment na nagbibigay din po ng trabaho sa mga Pinoy at sa mga proyekto po at programa ng administrasyon dito po sa atin pong bansa. At ito po ay kinokongratulate po natin, binabati po natin ang BIR sa kanila pong napakagandang trabaho. Ang sabi po dito, BIR end November 2023 collection up to 8.6% to 2.34
trillion pesos. Ito pa po ang isa pa pong magandang balita, mga pamangkin. Ang sabi po ni bilyonaryo, Philippines overtakes Malaysia and Thailand in net FDI inflows. Yan po yung foreign direct investment, aims for second place in Southeast Asia dahil po yan sa sipag magtrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po yung binabati ko na pag-travel daw po ni PBBM. Ayan na po yung resulta. Ayan na po. Ang ganda po ng feedback po niyan. Ano po? Lahat po yan sama-sama. Trabaho, kita po ng gobyerno, pag-angat ng ekonomiya. Hindi ko na po ito babasahin pa kasi siyempre hahaba po tayo. Ngayon, ito naman po yung sa war on drugs ni PBBM na sinasabing si PBBM daw po mismo protector daw po ng DROGA operators dito sa Pilipinas. Hindi po totoo yun. Kasi lalo na nung nakaraang taon ng 2023, kung totoo po na si PBBM ang pumuprotekta sa mga yan, bilyon-bilyong halaga na po ng drugs ang nasabat sa pamamagitan ng operatiba po ng atin pong mga autoridad. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga fake news. Ngayon po, mga pamangkin po namin sa buong mundo, ipapasa ko na po ang mikropono kay Tito Benji tungkol dun po sa issue na magpa-drug test daw po si PBBM. Tito Benji, ikaw na po ang bahala. Okay. Nung last week po, si dating spokes Harry Roque, kandidato ng senador sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nag-suggest, humble suggestion, na magpag-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos para lumabas ang katotohanan na kung siya ay gumagamit o gumamit ng illegal na droga dahil nga sa issue ng pulburon. Ito nga ang inihingi ni Harry Roque, matagal na pong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Noon pa pong nag-insinuate si Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong gumagamit ng drugs noon na kandidato. Kaya noong November 2021 ay nagpa-test si candidate Bongbong Marcos noon sa St. Luke's Global City at lumabas po na negative ang kanyang drug test. Yung drug test ni ay negative. Yan po nakita po natin November 2021, negative po. Tapos po noong 2016, noong April 2016, hinamon ni candidate Bongbong Marcos na for Vice President yung kanyang mga katunggali. Kasama na doon si Leni Robredo at si Alan Peter Cayetano na magpa-drug test silang lahat. Pero walang umako ng kanyang hamon. Ganyan ba ang sinasabing gumagamit ng droga na matapang manghamon ng magpa-drug test? At tingnan naman, meron po siyang drug test na negative. Lumabas noon pong 2021. Para ano pa na kailangan pang magpa-drug test na naman ngayon dahil sa issue lang ng pulburo na yan. Pero noong panahon si Pangulong Duterte, noon pong siya po ay Pangulo noon, inako po niya na inabuso po niya ang paggamit ng fentanyl. Isa pong painkiller ata yan. Pero ang lakas po nito ay parang heroin at morphine. Mga droga po ang heroin at morphine. Inabuso niya, di para rin drug abuse. Then, inako pa rin ni Pangulong Duterte noon na gumamit po siya ng marijuana para po siya hindi antukin paggabi. Ngayon, dahil sa mga binitiwan po niyang mga pahayag nito, si Senador Antonio Trillanes IV noong panahon na yon ay hinamon po
si Pangulong Duterte, maging ang pamilya ni Pangulong Duterte na magpasailalim ng drug test. Pero ano ba ang reaksyon ng Malacanang maging ni Spokes Harry Roque na ngayon ay nagsuggest kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-undergo ng drug test. Noon po, dahil spokesman siya ni Pangulong Digong, ang sabi ni Harry Roque noon, wala daw pwedeng mag-utos sa Pangulo na magpa-drug test. Kung gusto niya magpa-drug test, magpapa-drug test siya. Pero hindi po nagpa-drug test ang Pangulong Duterte hanggang ngayon. Hanggang ngayon po, wala pong drug test. Wala pong drug result. Ngayon, ito pong mga DDS na ito na sinasabing gumagamit po ng pulburon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi po ata nag-iisip na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay isa na lang po ang kidney dahil dinonate po niya ang kidney niya noong 1983 sa kanyang ama. Isipin mo, ang isang taong isa na lang po ang kidney, hindi po maggagamit po ng droga dahil mahirap pong alisin ang toxins sa kanyang katawan dahil isa na lang po ang kidney. Kaya dapat po ma-maintain niya ang kanyang kalusugan para matulungan ang iisa niyang kidney. Hindi na mahirapan pag-aalis ng mga toxin. Ganyan po. Bakit nila sasabihin na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit po ng droga? Mayroon pa naman po si General Macanas, sinabi daw noon pong 2020, ang ating mahal na Pangulo ay nagparehab sa Spain. Pero ang katotohanan po noon, nang bumalik po, nag-attend po siya ng kasal, nang bumalik po sa Pilipinas, noong March 2020, nung dumating po siya March 13, nagpa-konsulta po siya sa ospital dahil nga sumisikip ang kanyang ang dibdib, pero bumalik po siya noong March 22 dahil nga hindi na talaga mapigilan ang pagsikip ng kanyang dibdib at siya po ay nag-undergo ng COVID test dahil noon po ay kasagsagan po ng COVID at siya po ay naging positive. Positive po sa coronavirus ang ating mahal na Pangulo noon po. Ngayon, ginawan po ng kwento ng fake news nito ni Macanas at ni Bagong Lipunan na siya po ay nagparehab sa Spain. Wala po yung katotohanan. Yan po ang talagang sinasabi po namin ang totoo. Hindi po kami nagsasabi ng fake news. Balik po sa iyo, Tito Juan. Okay. 2 minutes, enjoy ko na yung 2 minutes. Kasi first time po natin itong mag 2 minutes na reaction. Karaniwan mahaba akong mag-live stream. Ngayon tungkol naman po sa mga nagsisilitawang mga naninira kay PBBM. Ingat po kayo mga pamangkin ha. Napapansin niyo po ba mga pamangkin? Mula po noong nakaraang taon, actually mga titos at tita ko, ilang buwan lang nakakaupo si PBBM, may nagpaputok na ng paninira eh. At eto ang target po ng mga paninira na hindi lang po si PBBM, pati po si First Lady Liza Marcos, pati po si House Speaker Martin Romualdez. Minsan nga pati nga si Congressman Sandro Marcos dinadamay pa di po ba? Eto lang, nakakapagtaka, bakit po sunod-sunod, walang tigil ang nagsisilabas ang issue na ibinabato sa First Family. First Family na kasi pati si Congressman Sandro Marcos dinadamay. Pati si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ganun din. Wala pong tigil ang paninirang puri sa kanila. Kung ano-anong issue po ang pinafabricate nila. Araw at gabi, napapansin po ba ninyo, mga pamangkin sa buong mundo? Nakakabahala na po ito. Nakaka-alarma na po
ito. Mukha talagang sa palagay ko, mga titos ko at tita, mukhang talagang target patalsikin sa pwesto si PBBM. Hindi po kaya ganun? Ano kaya sa palagay ninyo? Mga pamangkin, comment po kayo. Ipasa ko ang mikropono po kay Tito Dante Maravillas. Lahat man lang kasi yan marites This is my challenge dito sa mga taong ito. Kung may ebidensya po kayo, mag-file kayo ng asunto against the first family, unang-una sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ba't hindi ninyo ulitin yung ginawa ninyong paninira noon kay Apo Lakay sa kanyang tatay? Di ba nung panahon, tambak na kaso, I think kung hindi ako nagkakamali, mga 930 yung mga cases na final ng mga kalaban, ng mga dilawan. This time, di gawin din ninyo, isama na ninyo itong sinasabi ninyo na gumagamit ng illegal na droga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema sa kanila, sige lang nila yung akusa, nagsimula yan, ang author niyan, wag na tayong tawag dito, magtakip-takip pa. Ang talagang number one na intrigador, si Mau Diggs, siya yung unang Diyos, di ba? So, ngayon, biglang kambyo. Kasi, alam na ninyo, siguro, as a consequence ng kanyang mga ginawa, ito na. Pati yung kanyang tawag dito, kanyang kaibigan na si Pastor Gibbs, nadama yung kanyang company. So, malamang sa malamang, baka madiritsohan. Kaya biglang kumambyo. And I think hindi man sa ako nag-advise sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala tayo sa lugar na mag-advise. Matalino yung ating Pangulong Bongbong. Pero just the same, sasabihin natin, wag ninyo po, Mr. President, patulan yung pakiusap. And wala pa tayong latest development kung pinatulan na. Ano ang kuha ninyo po? Ano yung monitoring ninyo? Sa TPL. Kasi close monitoring kayo sa mga marites na nasa paligid. At talagang nagmultiply yung mga marites. Ang problema, pati yung dating Pangulong Digong, naging marites na. Tita TPL, ano masasabi mo, Tita TPL? Hello. Akala ko talaga matatapos na yung kwento ng na yan, yung tawas na yan. Alam naman nating lahat na nagpatawag ng press conference ang dating Pangulong Duterte nung January 7 ng hapon, ng gabi. Nagpatawag siya ng press con sa Davao City at doon meron siyang mga pinahiwatig sa publiko. Ang take away ko sa kanyang pinanood ko yung kanyang press conference. Ang mga para sa akin yung major points ng kanyang press con is number 1, hindi totoo yung video na sinasabi na meron silang video, may pinapakalat na video na nagtatawa si PBBM. There is no such thing ang sabi ng former president. Bago ko ibigay ang opinion ko, ipaparinig ko muna sa inyo yung sinabi ni former President Duterte tungkol sa umiikot ngayon na issue ng Pulburon video. Ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat na yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if
ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is. But right now, may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yan, video. Well, I can say that every... hindi lang leader. Lahat ng leader dito. Maraming mayor dito nagkukuha. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Disclaimer lang po mga pamangkin ha, yung word po na yon na COCAINA, pinabip po namin yun kasi nase-censor po yan ng algorithm po ni Meta. Bawal po yun. Okay, Tita TPL. Okay. So balik tayo sa sa kwento. So sinabi na, yun na yung sinabi, narinig yun na yung sinabi ni former president, there is no such thing. Okay na po sana yun. Okay na po yun. Ang problema, ang nangyari, after lumabas yung kwento na yun, lumabas na, nagba-viral na yung, yung interview, yung press con, ang ginawa ng mga supporters, yung mga rabid supporters ni former President Duterte is, parang ginawa nila, parang binaliktad nila, pinapalabas nila ngayon na si former President, yung sinabi niya is double speak. Nagdo-double speak si former President sa mga sinabi niya na statements dun sa kanyang press con. So bale, ano ba ang double speak? Or double speaking or double talking? Ito po yung parang may sinasabi ka na isang bagay, pero yun pala, kabaliktaran yung sinasabi, yung gusto mong ipahiwati. Yun ba yun, Tito Juan? Ganun ba yun? Meron tayong definition ng double speak. Parang may nakita ko kanina, si Kakiraki na nag-post siya about double speak. So, tininan ko. Kasi naisip ko din yon na, bakit ganon? Ito, double speak po. Basahin ko yung post ni Kakiraki ha. Double speak is a language that deliberately obscures, disguises, distorts, or reverses the meaning of words. So bale kung sinabi pala ni former president na there is no such thing pertaining to the so-called video, para sa mga DDS, merong video. Ganun yung pagkaintindi nila. So they insist na merong video at nagdo-double speak lang si former president sa sinasabi niya, which will result to making sila mismo, they will make FPRRD look like he was lying. Bale, ang pinapalabas ng mga Duterte supporters na nagsisinungaling si former president sa sinabi niya na walang video kasi sila, naniniwala talaga sila na meron. Paano yun? Paano natin ma-reconcile yun? Kasi sabi meron siguro nakita nyo din yung isa sa mga kilala na defender ni former President Duterte, sinabi na yung sinasabi daw ni former President na there is no such thing, there's no such video, isa lamang conjecture. Ang hirap naman nun. Conjecture yun. Sinabi nang wala, tapos sasabihin mo, conjecture. Ngayon, meron ako, may papakita ko sa inyo na picture. Picture ni, ito po. Pulburon. Kumakain po ng pulburon si former president. Bago lang po daw yung na picture. Nakita, nag-viral yan kanina po. Sige, hindi ko naman kay former president, masarap talaga yung pulburon galing sa Goldilocks. Hindi po tayo nagpa-plugging, pero masarap po talaga yung kilala ang Goldilocks sa pulburon. Pero ang problema po ngayon ito para bang pinapalabas nila na nanggagatong si former president, hindi, so totoo yung double speak niya na sinabi niyang walang video, there is no such thing, pero meron pala.
bakit ganon? Bakit ganon ang gusto palabasin ng mga supporters ni former president? Na parang ano yan, parang reverse psychology, art of war, ano yon, chess moves, na sabihin na there is no such thing, tapos meron pala. Kasi kung gagawin mong double speak yung kanyang pagpupulboron, ibig sabihin, yung kanya ding sinasabi na wala siyang kinalaman sa desktop, tapos wala siyang kinalaban sa desktop, tapos gusto niya makipag-usap kay PBBM regarding sa mga problema ng kanyang friend, hindi na tayo maniniwala noon. Hindi na siya kapanipaniwala. Kahit kung nagdo-double speak siya, kung ini-emphasize talaga ng kanyang mga supporters na nagdo-double speak siya. Gusto ni former president makipag-usap. Tapos sabi ni former president, komportable siya sa pamamalakad ni PBBM ngayon. So meaning nagdo-double speak din siya niyan. Nagsisinungaling siya nung sinabi niya yan, I'm comfortable with Marcos. Tapos deny niya. So kung ito-double speak ito, ibig sabihin hindi talaga siya comfortable kay PBBM at saka kasali talaga siya involved sa destabilization. Yun yung gusto palabasin ng mga supporters niya. No, ako personally nakikita kong problema dito yung mga supporters ni former president. Sa totoo lang po mga pamangkin, yung kanilang mga yung die hard nila na dating Dilawan supporters yung problema. Hindi sila marunong magda-damage control naman lang din sila para isalba yung imahe ni former president, mas lalong nasisira po nila. Imagine niyo na pinapalabas na nagdo-double talk yung former president para lang mapalawig nila yung kanilang narrative na meron silang video daw. Yan nga po yung sinasabi ko, mga pamangkin, na dapat nag-iingat po sa sinasabi. Hindi basta-basta dapat nagsasalita, lalo na po nababalita po sa mainstream at saka po sa social media. Kasi once na po yan ay napanood ng mga viewers, ang hirap na po niyang bawiin pa. Ang mga Pinoy pa naman po, ang daling maniwala, ang bilis maniwala. Kaya nga kami nandito para alalayan ang mga Pilipino sa totoo at tamang balita. Ako sa totoo lang po, mga pamangkin, hindi ko po talaga gusto yung masyadong nagsasalita po si former President Rodrigo Duterte kasi nag-create po siya ng kaguluhan sa isipan po ng mga Pilipino. Yung impact po nun sa gobyerno natin hindi maganda. At yung mga latest po na mga naging balita, lalo na yung sa nung nakaraan 2023, yung sinabi niya tungkol sa House of Representatives porque tinanggalan ng Confidential Intelligence Fund si VP Sara. Dapat sana pagka ganun, silent na lang po kasi ginawa na lang naman po ng House of Representatives yung kanila pong trabaho. At saka nirealaan yung budget, di ba, napunta sa security agencies ng ating gobyerno. Sa palagay ko, mas maganda po yun. Mas pabor ako doon, mga pamangkin. Kayo po, ano po sa palagay ninyo? Comment po kayo. Well, si Tito Dante naman ang tanungin natin kung ano pong masasabi ni Tito Dante tungkol diyan. Yung sinasabi ni dating Pangulong Digong na mga double speak, actually, diyan siya kasi nakilala yung baliktad palagi, yung minimin niya. But the consequence kasi niyan, doon din sa kanila. Ngayon, yung tanong ni Tita TPL kanina, na paano yon, na paano paniniwalaan, huwag natin paniwalaan yung kanyang mga sinasabi. Kasi lahat naman baliktad, di ba? O kung sinabi niya na yung interpretation, sabi ni Tita TPL, na baliktad yung understanding ng mga DDS, na yung sinabing wala, mayroon pala. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Di kung ganon, yung sinabi ni dating Pangulong Digong noon na I hate drugs, ano ang ibig sabihin noon?
I love drugs. Di ba? I love Kung drugs. gano'n ang interpretation nila ng lahat ng sinabi ni dating Pangulong Digong na laging baliktad, di ano palang ibig sabihin ng ang I hate drugs? Yung kanilang paniwala na baliktad palagi magsalita si dating Pangulong Digong, di okay, we interpret na ganun nga. Kaya pala, imbes na kumunti yung droga, mas lalong dumami. Kasi yung I hate drugs niya, o di sabihin na ninyo, anong kabaliktadan ng I hate drugs? Di ba? So yun ang diferensya ng palaging nagsasalita ng baliktad at yung pagsisinungaling. Kung halimbawa sinasabing kasinungalingan yon, di ba may kasabihan tayo na ang sinungaling daw ay kapatid ng magnanakaw? Oy, okay. Pag ganon. So, that's the danger. Kung yun ang paniwala ng mga supporters ni dating Pangulong Digong, this so be it. We will accept it as it is. Di paniwalaan natin na baliktad lahat yung sinasabi niya. Tama nga. Pag sinabi niyang kontra sa korupsyon, di anong ibig sabihin nun? Pag sinabing hindi sila magnanakaw, anong ibig sabihin nun? Kaya pala, doon sa sinabi ni Inday, na sabi niya, wala man problema sa akin yan, yung confidential fund. I leave it to the wisdom of Congress. Kaya pala galit na galit siya nang tanggalin yung confidential funds. Kasi laging baliktad yung kanilang Balik yun. sinasabi. Pag sinabing okay lang, hindi okay. Speak talaga. Yan So ang pag double sinabi speak. na hindi siya sabit sa destabilization, ang ibig sabihin pala noon, sabit siya. Sa bagay, kinausap niya talaga yung mga generals, di ba? Nga yun. So, pagbigyan natin yung interpretation ng mga DDS na ang ibig sabihin na walang video, mayroon pala. O sige, ilabas ninyo yung video. Yun ang challenge natin. Yun ang Nasaan challenge. video? Ngayon, kung ilalabas niyo yung video, wala man maniniwala. Bakit? Ngayon po, kung may kasabihan noon na pictures don't lie, ngayon, all pictures lie. Because of the AI, artificial intelligence, ang dali ng gumawa ng video at ng mga pictures na ang kala mo totoo. Di ba? Baka yun ang plano nila to destabilize this government. O di gawin na nila. Handa naman yung ating armed forces. Nagsalita na yung ating armed forces, si General Browner, na nandyan ang kanilang loyalty to the Constitution and to the Commander-in-Chief. O ngayon, pag sila pinagtatugis, galit sila. That is, inciting to sedition yung ginagawa nila. Napakalinaw yun, di ba, pinaliwanag na yon ng kapatid ni Tito Benji. Nabasa ko yun eh. Pinost ni Tito Benji yung sinabi ni Antonio Contreras, di ba? Tito Benji? Sa bagay, ganito naman. Kung mahilig talagang mag-double speak si Digong, yung sabi talaga niyang weak leadership Pangulong BBM, tingnan mo naman talaga, strong leader talaga. Totoo Yes. yung pagiging double speaker niya. Ako ngayon nagtataka, yung isang abogadong dating cabinet secretary, ang sabi talaga naniniwala silang may video, yung pulburon video. Ilalabas lang daw yon sa tamang panahon. Sa tamang panahon para pag-initin yung mga mamamayang Pilipino. Kailan ba yon? Sa aking pagkaalam, third quarter ng 2024 para ma-enjoy ni Inday yung GMA formula. Yung formula ni GMA na pwedeng mag-re-election. Kaya tingnan mo ito talaga,
mismo attorney, ex-cabinet secretary, ayaw talagang maniwala sa sinabi ni Digong dahil siguro kilala nila si Digong na hindi lang double speaker kundi sinungaling. Yung sabi nga niyang mag-jet-ski siya, kailan ba siya nag-jet-ski? Papunta dyan sa West Philippine Sea, itatayo niya ang Philippine flag. Tapos ubusin yung mga yung mga drug pusher, drug personalities within 6 months. Pero natapos yung 6 na taon, wala rin. Yung mga sinabi ng mga general, narco general, yung mga nasa drug matrix niya. Tanging si Laila de Lima lang, si Senator Laila de Lima lang ang kinasuhan, pero isa-isa nang nawawala, na-dismiss yung kaso, isa na lang ang natitira. Talagang, hindi, para sa akin, hindi double speaker si Pangulong Duterte, sinungaling. Yan ang dapat itawag sa kanya, sinungaling siya. Kasi sabi, baliktad daw po, sabi niya ng mga DDS. Taktika daw yun ni former President Rodrigo Duterte. Baliktad ang sinasabi. Ngayon, kung papatulan po natin yung sinasabi nila, baliktad, abay sa kanila tatama. Oh. Kung gagamitan mo yan ng i-analyze mo, kung mababaw na luhi ka, pwede rin po tayong maghinala sa kanila. Gaya po nito, ipakita ko po sa inyo. Yung pakikisama, pakikisalamuha, pagbisita po ni former President Rodrigo Duterte at ni VP Inday Sara Duterte sa mga Chinese at sa China, anong ipinahihiwatig nito kung mababaw ang ating utak nito? Di ba? Ibig bang sabihin nito, pro-China din si VP Sara? Ano kaya sa palagay po ninyo, mga pamangkin? Ito pa, VP Sara, ex-President Rodrigo Duterte meet with Chinese governor. Ito po, September 29, 2023. Isipin po ninyo kung tayo ay masyadong mapaghinala at mapaniwalain sa mga nababasa, naririnig at napapanood natin, iba nang iisipin po natin dito. Di ba mga pamangkin? Anong sabi dito? Vice President Sara Duterte on Friday said that she had met with Zhao Long, the governor of Fujian province in China. According to Duterte's Facebook post, Zhao had also met with her father, former President Rodrigo Duterte, and her brother, Davao, so on and so forth. Ito pa, Duterte on Mayor Sara accompanying him in China trip. She was invited. Ano yan? Pro-China din po ba si Vice President Inday Sara Duterte gaya ng kanyang ama? Lalo na nagtatanong ang ating mga pamangkin, ang ating mga kababayan, bakit tahimik si VP Sara sa ginagawa ng China sa atin na panghaharas at pambubuli dyan sa West Philippine Sea? Nagtataka ang atin pong mga pamangkin. So kung mababaw ang pag-iisip natin, paghihinalaan na natin si VP Sara. Ito pa po mga pamangkin, kung ang babasihan lamang po natin ay mababaw na pag-iisip, abay maliligaw po tayo. Tingnan niyo po ang balita po na ito. Ang sabi po dito, mga pamangkin, ito po, babasahin ko po sa inyo saglit Ang sabi po, China's bet on Sara Duterte pays off. Dito pa lang maghihinala ka na. Kung mababaw ang iyong pag-iisip, anong sabi? Basahin po natin. Ang author po nito ay si Alvin Camba. Siya po ang nagsulat po nito. Sino ba si Alvin Camba? Alvin Camba is assistant professor at the Joseph Corbell School of International Studies at the University of Denver and a faculty affiliate at the Climate Policy Lab at Tufts University. Ibig sabihin po, bigatin. Anong sabi? Ito po, next. Mababasa po ninyo dito, with Marcos likely to bring the Philippines closer to China to help consolidate his family's return to the Malacanang Palace. Sara Duterte, daughter of outgoing President Rodrigo Duterte, represents something an added return on Beijing's investment in Philippine presidential politics. Ano yun? Anong ibig sabihin po noon? Nag-invest si China sa presidential politics dito sa Pilipinas? Anong ibig sabihin noon? May kinalaman kaya ito kay Vice President Inday Sara Duterte?
So kung tayo po basta-basta maniniwala, ano po, kaya nga sabi ko dapat nag-iingat po tayo. Kasi kung kagaya nitong mga kabilang parlor ang gagayahin po natin, pwede natin itong ibato sa kanila. Ano kaya ang masasabi po nila dito? Ito pa po, in sum, China seems to have won over Sara Duterte and her family. Ano kaya yun? China seems to have won and over Sara Duterte and her family. Kumbaga, nung nanalo si VP Sara, ang ibig sabihin nanalo din si China. Ang author po na si Alvin Camba ay hindi po bastang tao lang. Ito pa po, ano ba ito? Meta po ito mismo sa Meta. Baba tayo. Ito po in Southeast Asia where this network focused most of its activity. Ano ba yung activity na binabanggit dito? Ito po yun. We remove 155 accounts, 11 pages, 9 groups, and 6 Instagram accounts for violating our policy against foreign or government interference. Take note, ang sabi si China po ay gumagawa din ng political interference. At ang disinformation campaign po ni China, Pilipinas, binalita naman po yan ng mainstream media, which is coordinated in authentic behavior on behalf of a foreign or government entity. This activity originated in China. Yun pong activity na binabanggit. Eto na, baba po tayo. In Southeast Asia, where this network focused most of its activity, they posted in Chinese, Filipino, and English about global news and current events, including Beijing's interest in the South China Sea, Hong Kong. Content supportive of President Rodrigo Duterte. Ayun na po yung mga keywords po South China Sea. Content supportive of President Rodrigo Duterte and Sara Duterte's potential run in the 2022 presidential election. Kita po ninyo, mga pamangkin, ano ang ipinapahiwatig po ng sinasabi na yan ni Meta? Kung gagayahin po natin ang mga takbo ng pag-iisip nung kabilang parlor, ang sabi po ng ating mga otoridad, Coast Guard suspects Chinese state actors behind this information on WPS. Binanggit po ang WPS, di ba, dito sa pinakita natin na Meta. Yung WPS po ay bahagi po ng South China Sea. WPS is within our exclusive economic zone. China na naman po rito ang binabanggit na sila daw po ang nasa likod ng ang daming disinformation po ngayon sa social media na karaniwang tinatarget administrasyon ni PBBM at si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tapos sinabi pa po ni Senator J.V. Ejercito na yung destabilization effort umano funded by China, yun yung kanilang hinala. So anong ipinapahiwatig po ng mga balita na ito? Kaya nga sabi ko, mag-ingat po tayo mga pamangkin na wag basta-basta maniniwala. Ano po ang masasabi po ninyo, Tito Dante, sa mga binasa po natin na ito ng mga balita? Mainstream media po ito, kayo po yung mainstream media. Yan, walang duda. Kasi siya na mismo in his own admission, di ba? Iyon nga na statement niya noon kasama yung mga businessmen, Filipino-Chinese businessmen. Then nandun pa yung ambassador ng China dito sa Pilipinas. Pabiro yon, pero yung pabiro ay I think yun na yung nangyayari. Yun talaga yung agenda. At tuwang-tuwa doon ng China, nang sabihin ni dating Pangulong Digong, pwede na ninyo kami dito gawing province, di ba? Totoo po. Afterwards, may mga nagkalat na streamers sa Metro Manila na province of China na yung Pilipinas. Di ba? So, hindi maganda yung mga pagsasalita ng mga pabiro, mga joke-joke, or maging yung sinasabing double speak. Di ba? So, yun ang problema sa previous administration. Until today, yun ang ginagawa ng dating Pangulo. Na kung papatulan natin, ang logi sila, yung mismo mga supporters, logi sa pag-double speak ng kanilang patron. Yun ang ating masasabi.
Kaya sabi ko nga, tigilan na nila yung pagdo-double speak nila. Walang pakinabang dyan yung ating bansa. Nagugulo lang yung isipan ng mga Filipino at it is damaging sa kanila mismo. Actually, yung mga sinasabi nilang paninira, wala mang paninira against them. Ang sumisira sa kanilang sarili, sila mismo, it is actually self-destruction yung ginagawa nila. Di ba? Tama po. How about you po, Tito Benji? Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Ang masasabi ko lang, yung pagiging tahimik ni BP Sara, ibig sabihin nun, silence means yes. Tahimik po siya sa West Philippine Sea, walang kahit isang kataga man lang, hindi na word. Kahit isang kataga, wala. Pero sa ibang meron siya yung sa Afghan refugees, yung kay Badoy saka kay Celis, meron siyang mga statement. Pero yung pinagtataka ko, wala siyang statement sa pagbubuli ng China sa West Philippine Sea. Ang pagtatanggol ng mga DDS, sabi, hindi naman niya chief architect ng foreign policy si BP Sara, si PBBM. Pero kahit papano siya ang second highest official. And dapat sabi niya palagi, I love you PBBM, loyal ako sa iyo, mahal kita. Kahit isang katagaman lang na suportahan ang pulisiya ng ating Pangulong Marcos sa West Philippine Sea kontra sa China, wala siyang binibitiwang isang katagaman lang. Sabi ko nga, silence means yes. Ang ibig sabihin nun, katulad ni Digong, si BP Sara ay pro-China. Mga pamangkin, meron po talagang pinaka-latest na nagte-trending ngayon sa social media. At yan po ang i-discuss ni Tito Dante, yun pong tungkol sa charter change at people's initiative. Tito Dante. Yeah, yung latest ngayon kasi, itong away ng mga congressmen, at hindi lang ng mga congressmen, pati na yung ilang mga senador, because they are against this people's initiative. Siguro ibigay ko muna sa inyo yung latest na mga balita. Galing ito sa politiko nyo, sabi rito, wild and irresponsible, Saldico debunks, Lagman claims COMELEC budget tied to charter change. Tapos, sa pang balita dito, yung nilabas naman ng Minda Vote. Alam naman natin yung Minda Vote ay grupo ito ng mga DDS. Sabi rito, statement of Davao City, 1st District Representative Paulo Duterte. So sabi rito, the so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. Pag sinabi mo dyan na PI, iba yung iwan ko sa inyo. Pero sa akin, iba yung PI dyan. Hindi yan People's Initiative, yung minimin dyan ni Pulong Duterte. Pag sinabi niyang pure PI, known sila. Bad word. Known sila sa mga pag-PPI. So, PNI, madaling sabi. Ito, I don't know kung mali yung aking pagkaintindi. Pero ang pagkaintindi ko, minomura niya itong People's Initiative. Another meaning for People's Initiative na nilagyan niya ng PI na initial. So, sabi rito, I was informed niya that the PBA party list Representative Margarita Mix Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. I am against the People's Initiative as this is not the people's voice but the voice of few who wanted to perpetuate themselves in power. So, ito yung tanong natin dito kay Congressman Pulong. Bakit siya kontra sa People's Initiative?
At sino lang ba ang masasabi natin na may boses, sila lang? What about the other congressmen na majority nga na nag-i-initiate nitong People's Initiative? Wala na ba silang karapatan at hindi na ba yon boses ng mga mamamayang Filipino? As we know, yung mga congressmen, ang tawag sa kanila, representative of the people. So yun ang ating tanong. Sabi pa rito, I also would like to inform all the Baweños, most especially in my district, that the House leadership anya has taken out 2 billion pesos from your NEP budget for the district and left only measly 500 million para daw sa mga Dabaweños. Ngayon, ang sabi niya, yung mga congressmen daw are ganging up on us. Do not give me that kind of BS. Itong BS naman ito, for your information, iwan ko kung tama din yung aking pagkaintindi, itong BS na sinasabi dito, hindi ko man pwedeng sabihin na. Kasi baka ma-restrict po tayo. So, this kind of BS, because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabaweños na bumoto kay PBBM. I also heard anya from reliable sources that even senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Kung ganun yung siguro mas maganda na magsalita yung mga senators kung totoo talaga na pati sila ay pinakiusapan na hindi na igay ng proyekto. Kasi pag hindi, we will consider this as another marites na mga kwento just to, siraan itong People's Initiative na isinusulong ng majority ng mga members ng Congress. Sabi niya rito, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabaweño. Unang-una, ang tanong dito, bakit, sino ba yung nagsabi sa kanya na lumuhod siya? Di ba? Wala man siguro na nagsabi sa kanya na kailangan niyang lumuhod. At sinabi pa niya rito na peking Panginoon. Ang I think minimin niya rito, yung alam na natin, yung ating Speaker of the House, kung hindi ako mali, ng ating pagkaunawa. Kasi ang nagsusulong talaga nito, yung ating Speaker of the House and the majority of the congressmen. So, yun ang malaking controversy ngayon. At pinapalabas na may mga nangyayari na vote buying na daw sa mga distrito. But I would like to inform the people of the Philippines na itong isyong ito ng controversy ng vote buying, actually, nag-originate yan dito sa amin. And it was, pinasinungalingan na ng mismong, tawag dito, yung presidente ng Mayor's League ng Albay, na wala man anyang katotohanan yung sinasabi na nagpapapirma rito at binibigyan ng 100 pesos yung bawat pipirma doon sa form para sa People's Initiative. So, ano yung masasabi ninyo mga tito at tita dito sa pagkontra ng mga taong ito sa People's Initiative? Ayaw yata nila ng pagbabago. So, sabi nga natin, bakit ayaw nila ng pagbabago? Ang tagal na nito ng ating konstitusyon. As stated ng ating Pangulo na
ang bagong Pilipinas, kailangan natin din ng mga pagbabago. And sabi nga, there's nothing permanent in this world, only change. Naalala ko nga mga tito at tita, yung kanta ni Joe Marichan yata yon, Constant Change. Sabi doon sa lyrics ng kanta ni Joe Marichan, life is a constant change. Di ba? Pag hindi ka nakahabol sa pagbabago, kahit yung mundo nga, nagbabago, may climate change tayo. Di ba? Hindi pwedeng hindi tayo makahabol sa pagbabago. Okay. And speaking of pagbabago, wala ba kayong napapansin sa looks ni Tita TPL? Talaga pong pinaghandaan niya yan, mga pamangkin, ha? Na curly hair. All. Ako naman po ang masasabi ko dyan sa People's Initiative po na yan. Parang ako nalilito sa gustong takbuhin po ng mga paa nila eh. Kasi di ba, matatandaan natin, noong administrasyon po ni former President Rodrigo Duterte, hindi ba isinusulong niya rin po yung pagpapalit ng sistema ng gobyerno natin, yung federalism? Di ba? Ngayon, bakit may kumukontra? Ayaw ba nila ng pagbabago? Sabi nga po ng kung di ako nagkakamali, si Enrile ang may sabi nun, na yung 1987 Constitution na yan, minadali. At expire na rin. Bakit? Kasi nagbabago nga po ang panahon. Yung lalo na yung mga sa foreign direct investment, talagang yun eh. Kumbaga sagabal po yun sa pagpasok ng ng mga investors dito sa Pilipinas, yung tinatawag po sa economic provision na 60-40 equity rule, kung hindi po ako nagkakamali. Talagang po yun po ay para sa akin, sabi ko nga, nagpapabigat ka ako sa trabaho ng presidente ng Pilipinas yan, na siya ay porsigido na imbitahan ang mga foreign investors na pumasok dito sa Pilipinas. Pagkatapos, titingnan ngayon ng mga foreign investors yung economic provision ng Pilipinas. Boom! Ganun nga. Kaya dapat mo talaga para sa akin, phase out na kung papaano pong merong sinasabing issue ng jeepney phase out. Actually, ang tamang termino is modernization. Mo-modernize lang naman sila. Ganon din naman po yung 1987 Constitution. Para sa akin, phase out na yan. Dapat na pong palitan yan. Dapat na talagang ang konstitusyon ng Pilipinas, ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas, sumabay sa pagbabago po ng panahon. Ipasa ko po ang mikropono kay Tito Benji kung ano pong masasabi niya. Kaya naman siguro kumukontra yung mga karamihan mga alagad ni Digong sa People's Initiative kasi hindi nga nila nagawa yung mga nung panahon ni Digong na 6 years yung mabago ang konstitusyon. Matagal na yan dapat mabago pero hindi na bago nung umupo si ex-President Digong talagang niyang mabago ang konstitusyon pero hindi nila magawa kaya ayaw siguro ng ng mga DDS na yan na mabago ang konstitusyon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil that is an accomplishment. Saka yung sinabi ni Tito Dante na may mga senador na yung mga yung House of Representatives na huwag magbigay ng proyekto sa Davao, dalawang senador ang taga Davao City, di ba si Bato de la Rosa at si Senator Bongo. Mapipigilan ba yon ng House of Representatives, ng Speaker of the House na huwag magbigay ng project sa Davao City na itong dalawang senador na ito bukod sa kapartido ni dating Pangulong Digong ay taga Davao City pa. Siyempre, sabi nga, asikasuhin muna yung kanilang bakuran bago ibang bakuran. Kaya ito si Pulong mana kay Digong double speak din. Kaya sabi ko nga ang double speaker sinungaling. Yan lang ang masasabi ko.
Okay, yung mga pamangkin. Bago po kami magtapos sa amin pong programa, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo kung bakit po medyo hindi na namin pinakita bandang huli yung timer kasi meron pong meron pong mga importanteng sasabihin ang bawat speaker na sumusobra sa oras pero kailangan po ninyong marinig, kailangan ninyong malaman. So kaya hinayaan po natin na medyo humaba ang pagsasalita, pati na doon sa pagko-comment at saka sa reaction. And then, si Tita TPL po ay may nagkaroon po ng problema sa net. Ayan nga, sinusubukan po niya ulit na bumalik. Pasensya na kayo, hindi po natin na masisisi si Tita TPL knowing na tayo nasa Pilipinas. Ganun po talaga ang sistema ng internet connection sa Pilipinas. At isa nga po yan sa i-improve ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon, payo po sa pamangkin. Ako muna siguro. Ang masasabi ko lang, gaya nung binanggit ko kanina, ingat po tayo. Huwag basta-basta maniniwala sa mga nagsisilabasan na paninira kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez. Magkaisa na po tayo sa bagong Pilipinas, sa tutuhanang pagbabago. How about you po, Tito Dante? Ano po ang inyong Ang may magpapayo? papayo ko sa inyo mga pamangkin ay galing sa lyrics ng kanta ni Joe Maritsan. Now we have to embrace change because life is a constant change. Napakaganda ng lyrics po na pwede nating pagmuni-munihan. Kaya dapat isulong natin ang charter change. Because life is a constant change. Sabi ni Joe Maritsan, sabi rito, we are on the road. We move from place to place. And oftentimes, when I'm about to call it home, we have to move along. Life is a constant change. Kailangan nating gumalaw. Kailangan nating magbago para sa bagong Pilipinas. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gusto ko anyang ipaliwanag na ang bagong Pilipinas ay hindi lang dahil sa gusto natin ng bagong Pilipinas. Mangyayari ang bagong Pilipinas magmumula sa ating pagbabago. Pagbabago sa ating sarili ang kailangan natin bagong Pilipino. At para sa bagong Pilipino, dagdagan ko na, ay bagong konstitusyon, charter change. Because life is a constant change. Ang mundo nga nagbabago, may climate change. Pati sa sasakyan, pag walang change oil, hindi umandar ng maayos. Di po ba mga pamangkin? Yun lang po, mga tito at tita. How about naman niyo po, Tito Benji? Ano po ang inyong maipapayo sa ating pong mga pamangkin? Ang may papayo ko lang sa ating mga pamangkin ay huwag maniwala sa mga pinapalaganap mga fake news nitong mga DDS na ito para sirain ang gobyerno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi meron tayong mga Pilipinong kasabihan, ang maniwala sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Pag kayo'y palaging naniniwala sa fake news, para kayong mga, sabi nga, walang bait sa sarili o walang sariling utak. Ganyan. Kaya sana kayong mga pamangkin, tingnan nyo ang mga content nitong mga vloggers na ito ng mga DDS na nagpapalaganap ng fake news. Doon po tayo sa mga sumusuporta sa gobyerno ng ating mahal na Pangulo para sa bagong Pilipinas. Okay. So, pagpasensyahan na po natin kung medyo nawawala po ang net ni Tita TPL. Ina-address na po namin yan. Ang amin pong team ay pinag-uusapan na po namin yan kung paano po namin susolusyonan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo sa politika, ensaymada at iba pa. Abangan po ninyo kami sa susunod na Biyernes. Nawa po ay may natutunan po kayo
sa atin pong naging talakayan ngayon. Muli po, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan. Nakasama po natin ang atin pong dalawang kapwa pure-blooded Bicolano at ang isa po nating half-blooded Bicolana na ang atin pong nag-iisang muse, si Tita TPL or si Tita The Political Labandera. Pagpasensyahan na po ninyo. Ano? Nakasama din po natin si Tito Benji Contreras at si Tito Dante Maravillas. Hello po Tito Dante and Tito Benji Contreras. Paalam na po tayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Diyos Bye mamalos po.